ang secret phone na ibinenta ng FBI sa mga kriminal. Ang lalaking ito ay miyembro ng isang Albanian organized crime family. Gabi na at may tinext siya tungkol sa isang malaking shipment na mangyayari bukas. Malinaw ang text tungkol sa shipment ng mga illegal substance. Walang code word na ginamit o kakaibang mga salita at pagkatapos ay natulog na siya. Mahimbing siyang natulog dahil kampante siyang kahit anong mangyari ay hindi makikita ng mga otoridad ang malinaw niyang text. Protektado ang cellphone niya at imposibleng matrack. Pero doon siya nagkamali. Dahil ang hindi niya alam, may access ang FBI sa phone na ginagamit niya. At lahat ng mga message na sinend sa phone o natanggap nito ay magagamit na ebidensya upang siya ay makulong. Sa videong ito, pag-uusapan natin kung paano gumamit ng cellphones ang FBI upang makahuli ng mga miyembro ng organized crime groups. Nagsimula ang lahat noong 2017 nang inimbestigahan ng FBI ang kumpanyang Phantom Secure. Ang Phantom ay isang Canadian company na nagbebenta ng mga cellphones na may secure encryption na hindi madaling mabuksan ng kahit sino, pati ang gobyerno. Doon nila nalaman na binibenta pala ito ng kumpanya sa mga miyembro ng Transnational Criminal Organization, isang grupo ng mga kriminal mula sa iba't ibang parte ng mundo. Naging mabenta ito sa kanila dahil sa encryption na nagpoprotekta sa kanila mula sa maaaring surveillance na ginagawa ng mga otoridad. Maliban dyan, may kill switch feature din ang mga phones na ito kung saan pag nawala ito ng may-ari, pwede niyang i-command na hindi na magamit ang cellphone kung sino man ang may hawak at lahat ng messages at laman nito ay magiging burado na. Nakita ito ng mga otoridad bilang isang opportunity na mahuli ang mga kriminal na clients ng Phantom Secure. Pero hindi pumayag ang CEO nito na bigyan ng backdoor access ang FBI sa encrypted phones. Sa katunayan, mas pinili pa niyang makulong ng 9 na taon sa US prison kaysa sa magbigay ng access sa FBI. Sa kabutihang palad, may backup plan sila. Dahil sa mga panahong iyon, hawak ng San Diego branch ng FBI ang isang developer ng mga next generation encrypted phones na ibebenta sa mga kriminal. Ang taong ito ay humaharap sa maraming kaso ng krimen, kaya napagdesisyonan niyang makipagtulungan sa FBI kapalit ng pagpapababa ng kanyang sintensya. At dito na nabuo ang Anom phones. Paano nga ba ito gumagana? Ang phones ay tumatakbo sa Android na may custom read-only memory na nakadisenyong i-disable ang ilang functions na tulad ng email at location services. Ayon sa datos, may 2 password ang mga mobile phones na ito. Ang isang password ay ginagamit mo para magamit ito na parang isang ordinaryong cellphone. May mga apps at iba pa. Pero ang pangalawang password ay ang access sa isang sikretong app. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-open ng calculator at pag-input ng second password sa isang specific calculation. Pag nagawa mo ito, dadalhin ka sa isang login screen kung saan pag nakapasok ka ay magkakaroon ka na ng access sa sikretong encrypted communication service na siyang ginagamit ng mga criminal groups. Noong na-finalize na ang Anom phones, binigay ito ng developer sa kanyang mga contacts sa criminal world upang ipakilala sa kanila at ipagkalat. Ang mga ito ay dating distributor ng Phantom Secure phones na nagbebenta sa mga kriminal. Pero bago pa ito nangyari, syempre, nagpalagay ang FBI at ang Australian Federal Police ng backdoor sa system kung saan pwede nilang ma-decrypt ang lahat ng messages na sinesend at natatanggap ng mga phones. Tinawag ng FBI ang operation na ito na Operation Trojan Shield, habang Ironside naman ang tawag nito ng AFP. Pero hindi lang ang 2 bansa na ito ang kasali sa operation. Marami pa. Noong October 2018, nagbigay ng 50 Anom phones sa mga otoridad sa Australia at agad nitong ginamit para sa criminal activities. Noong una ay mabagal ang pagkalat ng phones, pero malaking tulong ang paggamit ng mga high-profile criminals sa phone dahil mas naging trusted ito sa mga criminal users. Isa sa mga nagpakalat ng phones ay si Hakan Ayik, isang kilalang Turkish-Australian drug kingpin sa Australia. Binigyan ng isang undercover agent si Ayik ng Anom phone at nakumbinsi pa itong magbenta ng mga phones sa black market. Siyempre, para kay Ayik, pera na yun. Hindi nahuli si Ayik sa operation, pero noong 2021, dineklara siyang bilang most wanted man sa Australia. At hindi lang mga otoridad ang naghahanap sa kanya, kundi pati na rin ang ibang nabiktima ng mga Anom phones na binenta niya. Noong 2019, mas sumikat pa ang Anom sa criminal world at umabot na ilang hundreds ang users nito at lahat ay ginagamit para sa criminal activities.
Noong 2020, 125 na Anom phones ang pinadala sa iba't ibang drop-off points sa US at mas nakatulong pa itong makilala ang phone. Habang tumatagal at habang mas dumadami ang gumagamit nito, nakakakuha din ito ng mga bagong users dahil lumalaki ang pagtiwala ng criminal world dito hanggang noong 2021. Umabot na sa halos 12,000 na katao ang gumagamit dito. Habang tumatagal, mas maraming messages ang nakukuha ng mga otoridad na pwedeng gamitin bilang ebidensya laban sa mga criminal groups na gumagamit. At sa mga taong iyon, hindi nagdalawang isip ang mga kriminal na ito na mag-negotiate, mag-usap at mag-deal sa Anom phones. Ginagamit rin nila ang Anom para sa pag-communicate ng mga daily operations ng grupo o kung sino ang susunod na target. Sa isang nakitang conversation, napag-alaman ng mga otoridad na may malaking shipment ng illegal substance na sinasabay at tinatago sa mga shipment ng iba't ibang klaseng prutas. Marami pang nalaman ng mga otoridad sa mga kakaibang pamamaraan ng mga criminal groups na ito sa pag-ship ng kanilang mga illegal na products. May usapan din kung saan may nag-send ng picture ng illegal substance na binalot sa package na may tatak ni Batman. Isa rin sa mga kumakalat na screenshots ng pag-uusap sa Anom ay tungkol sa isang shipment na ikakarga sa cargo ship. Sinabi ng isa doon na itatapon lang ang mga shinip na contraband sa dagat upang doon na kukunin ng buyer. Sasabihan lang daw ang kapitan ng barko kung pwede nang itapon ng mga ito kapag may sigurado ng pipick up nito. Nag-usap din ang dalawa tungkol sa 20% fee na bayad para sa serbisyong ito at na gagawin na ang trabaho bukas na bukas. Habang mas pinatatagal ng mga otoridad ang paghuli sa mga kriminal na ito, mas dumadami din ang nakalap nilang impormasyon tungkol sa criminal activities ng mga gumagamit sa Anom. At syempre, dumadami rin ang ebidensya laban sa kanila. Sa katunayan, may grupong naatasan na magbasa ng libu-libong messages araw-araw. June 8, 2021, matapos ang 3 taon ng lihim na pag-iimbestiga ng mga otoridad mula sa iba't ibang bansa, sabay-sabay silang naghanda para maghain ng search warrants at arestuhin ang mga miyembro ng mga transnational crime groups sa kani-kanilang mga teritoryo. Kinakailangan itong gawin ng sabay-sabay sa iba't ibang parte ng mundo upang siguruhin na walang miyembro ang makapagbabala sa iba o makakapaglipat ng kanilang mga transaksyon sa ibang lugar. Sa isang gabi lang, humigit kumulang 800 katao ang nadakip mula sa 16 na bansa, kabilang ang Italian Mafia sa Australia, mga Albanian organized crime groups, motorcycle gangs, drug syndicates at iba pang notorious na grupo. Kasama sa nakumpiska ang halos 40 tons ng mga illegal substance at mga materyales sa paggawa nito. Bukod sa dami ng mga contraband, nakuha rin ang 250 na armas na ginagamit ng mga crime syndicates na ginagamit sa kanilang operasyon, pati na ang 550 luxury cars at umabot sa mahigit $48 million ang kabuuang halaga ng nakuhang cash at cryptocurrencies. Higit sa lahat, napakalaki ng naiambag ng libu-libong message logs at mga contact mula sa operasyon, mga impormasyon tungkol sa mga miyembro, leader at plano ng mga grupo. Sa operasyon, humigit 9,000 police officers at agents mula sa 18 na bansa ang nagtulungan, kabilang ang FBI, Europol at Australian Federal Police sa pinakamalaking pagsasanib puwersa laban sa organized crime sa buong mundo. Ayon sa Europol, ang Operation Trojan Shield ang pinakamalaking law enforcement operation na tumutok sa encrypted communication ng mga kriminal mula sa iba't ibang panig ng mundo. May mga kumo-question kung tama ba ang pagsasagawa ng Operation Trojan Shield dahil ito ay tila nakatapak sa right to privacy ng mga gumagamit ng Anom phones. Sinasabi ng ilan na kahit may mga krimen silang ginawa, nararapat pa ring igalang ang kanilang privacy. Subalit, kung saan ka man nakatayo sa debate na ito, isang bagay ang tiyak. Ang paggawa ng iligal na aktibidad ay may katapat na parusa. Ang tagumpay ng Operation Trojan Shield ay isang malaking hakbang sa paglaban sa krimen ng mga organized crime groups at hindi maikakaila ang tulong na nagawa nito.